Nagsimula na ang pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle driver sa labas ng Metro Manila. Pero ilan sa kanila ang nagkaproblema dahil sa mga maling impormasyon na nakalagay sa listahan. At live mula sa San Jose del Monte City, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, ano ba ang mga naging problema dyan? Yes, Tina. Actually, sa ngayon, nagsisimula pa lang yung pamimigay ng mga cash assistance doon sa mga pang-umagang schedule dito sa mga tricycle driver. Kaninang umaga ay naghintay sila ng sobrang tagal. Kaninang alas 4 hanggang ay naghihintay pa rin sila. At kung nakikita nyo sa aking likuran, ay ito pa lang yung mga pang-umagang schedule. Yung mga panghapon, pinauwi na sila kanina dahil nga hindi naaabot. Ang naging problema nga, dahil dun sa mga listahan, mali-mali yung mga pangalan at yung birthday nila. Alas 9 pa ng umaga, nakapila si Obed sa payout center na ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mahabang linya ang inabutan niya. Yun nga lang, mali ang nakalagay na birthday niya sa listahan ng DSWD. Pinapila siya ulit para sa verification, kaya inabot siya ng siyam-siyam sa pila. Ang daming tao. Nagkahilo-hilo na, iba. Ay, masama pakiramdam ko. Check up ko muna para magkaroon ng lakas ulit. Yun ang kulang. Kung si Obed siguradong makakatanggap ngayong araw, ang ilang mga tricycle drivers na nakaschedule ng panghapon na payout, pinauwi na dahil hindi nakakayaning maihabol na makatanggap sila ngayong araw. Marami pa rin kasi ang mali ang impormasyon sa listahan ng ahensya. Isa dyan si Crispin. Nagantay po kami na napakatagal. Tapos may biyahe po kami, nilala namin yung biyahe para makuha yung ayuda. Wala pa rin po pala. Babalik na lang po kami, susunod na naman. Encode daw po. Pantawid gutom sana ang gustong makuha ng mga tricycle drivers na ito sa SJDM. Kaya lang, sakit ng ulo ang sumalubong sa kanila. Halos lahat kasi mali-mali ang mga pangalan at birthday na nakalagay sa listahan. Bahagya rin nagkagulo sa pagitan ng mga TODA President at Tricycle Regulatory Unit, pati na ang mga tricycle driver. Sa AM schedule pa lang kasi, higit 600 na mga tricycle drivers na ang mga may mali sa mga impormasyon na kailangang baguhin. Agad itong pina-encode ng CSWDO para ma-verify sa Regional DSWD ang mga pangalan. Makakatanggap pa rin ang mga tricycle drivers na nakaschedule ng pang-umaga. Pero hanggang alas 4 ng hapon, sandamakmak pa rin ang mga tricycle drivers na naghihintay para sa kanilang ayuda. Ang mga panghapon nga na schedule, bumaklas na dahil malabo nang makatanggap ngayong araw. Paliwanag naman ng DSWD dyan. Yun nga, galing sa TRU yung listahan. Hindi naman po DSWD kasi yung code. So that list was forwarded to the DSWD. We did the duplication. And then during the payout, nung nagkaroon tayo ng verification process. Ayon pa sa ahensya, ang ginagawang verification ay para magkaroon din sila ng master list ng mga pangalan ng drivers para sa balak na digital cash payout. Mahalaga itong process na ginagawa na natin ngayon yung maisaayos natin, yung pangalan at listahan ng mga drivers. Also, yung mahalaga din yung process na ginagawa natin na parang know your client. Kasi po, when we adopt digital systems, when we use electronic wallet later on, mahalaga na verified na yung information to ensure na mabilis, no, and convenient for our beneficiaries. Samantala, ngayong araw ay inikot din ni Secretary Rex Gatchalian ang ilang mga payout center sa Cabanatuan at Urdaneta kung saan mas maayos ang naging payout ng cash assistance sa mga lugar na ito. Niya, ayon nga sa DSWD dito sa SJDM, ay ang target nila talaga ay 2,000 mga benepisyaryo makatanggap ng cash assistance mula sa DSWD. At ang ginawa nga nila ngayong araw dapat ay 1,100 plus ang makakatanggap ng ayuda. Pero dahil nga sa mga naging problema, yung 500 na mga panghapon ay pinauwi na nila at hindi na nakatanggap at i-reschedule na lang daw sa Friday. Yung Friday naman yun yung pangalawang araw kung saan yung another batch ng mga tricycle drivers dito sa San Jose del Monte ay makakatanggap din ng cash assistance mula sa gobyerno. Ninya? So etong mga tao sa likod mo, ito yung mga pang-umaga. Dahil akala ko hanggang 4 o'clock na lang dyan, di ba? So overtime yung ating mga kawani ng gobyerno dyan.
Yes, Ninya, tama ka dyan. Yung mga nasa likod natin ngayon, ayun pa yung mga pang-umaga kanina at halos buong araw nga sila naghintay para dito sa ayuda na ito. At mga bandang 4:30 kanina, nag-announce yung DSWD na tuloy na at makakatanggap na sila ng kanilang mga ayuda. At ngayon nga ay naghihintay na lang at ginagawa, tinatawag yung mga pangalan nila at pinapapila para mas maging maayos daw yung situation. Ayon nga sa DSWD, kahit daw mag-overtime sila, okay lang para lang kahit papano ay maibigay yung cash assistance doon sa unang batch na kanina pang umaga na naghihintay. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda.